at bahagi ng kapayapaan. Ito naman balik loob sa tamang paninindigan, Ginoong Ferdinand. Hindi po sa Topacio, pero matinong Ferdinand din po ito. Salamat, Eric. Tunay nga po na ang pagkakaisa ay lagi nagtatagumpay. Ako nga po pala si Ferdinand de los Reyes, original 80s Marcos loyalist na nagising sa katotohanan. Correction, hindi po ako pumaligtad, bagkos ako po ay nagising sa isang katotohanan na gewang-gewang po ang pamamahala nitong Pangulong BBM. Maraming salamat po nga pala sa mga kapulisan natin na naka-pull out dito. Mga kapulisan, maraming salamat po sa inyo. Mga nagbibigay ng peace and order dito sa lugar ng Liwasan, maraming salamat sa station commander at sa mga pulis na naka-pull out dito. Bago ko simulan, nais ko rin po magpasalamat sa mga organizer, kay Ferdy Topacio, Attorney Ferdy Topacio, at saka kay Eric, na tunay nga po para sa bayan at mamayan. At ang Duterte yun, at ang Citizen Crime Watch, at ang lahat ng parallel group. Ang IDSP, Intay para sa bayan, at sinupulan, at ang Intay para daw sa Kanisdan. Ayan po, nagsama-sama po ito. Hindi po ito usapin ng politika. Ito po ay usapin ng bayan at mamayan. Hindi po ito kulay ng politika lang. Ito ay pagmamahal namin sa ating bansa. Dahil tayo po ay lumalangoy na sa kumuloy ng kahirapan. Sa mga Supreme Court Justices, maraming salamat po sa inyong paninindigan. Pagkamat may nagsasabing bobo raw ang desisyon, subalit kayo po ang tunay na talagang lumalaban para sa katotohanan at pinanindigan nyo ang inyong desisyon na unconstitutional ang impeachment. Actually, nakakapagtaka. Bakit pinipilit nila ma-impeach si Ma'am Bibi Sara Duterte na gumaganap naman sa kanyang mandato? At ito ay clear sa Commission on Audit. Pero bakit? Dahil politika po. Ito po ay isang political agenda na gusto nilang mawala ang pangalawang Pangulo para pagdating ng 2028, wala na silang matinding kalaban. Kung tungkol sa impeachment, mas maraming karapat-dapat na ma-impeach. Pansinin niyo po ngayon, puro pa. Sino ang namamayagpag sa kalsada? Sino ang namamayagpag na magbigay ng mga relief goods? Only OBP! Dahil sila po ang tunay na talagang nagmamahal sa ating bayan at mamamayan, ang Duterte family. Kung bakit ako ngayon ay nagising sa katotohanan. Kaya bago ko tapusin, nilalapit na ako. Marami pa sana. Pero sige lang, marami pa tayong pagkakataon. Bago ang lahat, maraming salamat mga Chief Justices! Salute! Maraming salamat po. Mga kababayan, maraming salamat Brother Ferdinand. Galing po sa dating Marcos loyalist at ngayon po ay nagbagong isip at damdamin sa paninindigan para sa totoong pamamahalang tama sa ating bayang minamahal. Pakinggan po natin, brother, doon na lang sa kabila mamaya. At tayo po ay magsasalita ka rin doon sa kabila. At tawagin na natin po si Yusek Cardema sa kanyang pagpapahayag. Susundan po ni Congressman Ching Paras at ni Attorney Topacio. Then we will have our solidarity activity. Excuse ha. So hindi po nakapagsalita doon mamaya sa isang pang venue. Hello. Mabilis lang po na mensahe mula sa inyong Duterte Youth Party List. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino sa buong mundo para maging boses ninyo sa Kongreso at nararapat lamang na magsalita ang inyong Duterte Youth Party List para ang boses ng mga OFWs, mga pulis at sundalo na ginawang number 1 ng Duterte Youth Party List ay marinig ninyo ngayong araw na ito. Sinusuportahan natin ang desisyon ng Korte Suprema dahil alam ninyo, ang mga abogado nga sa buong bansa, ang mga law students nga
sa buong bansa. Ilang beses inuulit-ulit sa kanila na napakahalaga ng pagdedesisyon ng Korte Suprema lagi. Napakahalaga na itinataguyod ang konstitusyon, ang saligang batas ng bansa. Kaya kami ay nagtataka, bakit merong mga abogado na nagsasabi, kina-question yung Korte Suprema? Eh sila ay officer of the court. Sila ay officer ng Korte Suprema. Sa kayo nakakita ng mga abogado na kina-question ang desisyon ng Korte Suprema, eh sila ay officer of the court, of the Supreme Court. Ang masabi natin, ngayong araw na ito, makita ninyo, ang ating mga kasama dito, magkakaso sila sa mga bumabanat sa Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema na lamang ang huling bastion of democracy sa bansang ito. Pag yun ay kinwestiyon mo ba, anong klaseng rule of law na lang ang i-implement sa bansang ito? Kaya lahat dapat ng nabanat sa Korte Suprema ay kasuhan. Yung ginawa ng Korte Suprema ay hindi political yan. Makita ninyo yung appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila sa pagsuporta na ang ginawa ng Kongreso ay unconstitutional. Ibig sabihin, unconstitutional talaga yon. At alam niya, huli na lang, masabi ko sa mga bumabanat sa Korte Suprema na sinasabi unconstitutional yon. Bakit yung Duterte Youth Party List, nung nag-file ng impeachment complaint laban kay Marcos at ayaw tanggapin ng opisina ng gobyerno, wala naman kaming narinig sa inyo na nagsabi kayo na unconstitutional yung hindi pagtanggap ng opisina ng gobyerno. Kung hindi kayo magko-comment sa impeachment complaint ng Duterte Youth laban kay Marcos at dito lang kayo nagko-comment sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na talagang sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional yun, ibig sabihin, yung mga nagko-comment na yan ay bias lamang. Ang ayaw lamang kay Vice President Sara Duterte. Pero masabi ko sa inyo, ang susunod na Pangulo ng bansa ay si Sara Duterte. Maraming salamat kay Chairman Ronald Cardema. Okay, sunod nating pakinggan para tayo po ay makakapag-usad sa ating activity ngayong araw ay si former congressman at naging political advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, narinig dito sa lansangan ng Maynila ang panawagan ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino, Korte Suprema. Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule